po si Ernesto Sarmiento. Palayo ako, Ernie. Ako 55. 55 na ako ngayon. Ang trabaho ko dito sa school yung maintenance. Ako nagme-maintain ng mga line ng line ng mga gripo. Tapos ako yung nagle-lettering ng mga dito sa school, yung mga lettering sa mga nakikita nyo sa surroundings. Tapos yung aking panghuhula, siguro mga 13 years na. Nag-umpisa kasi ako yung parang ano lang dito sa mga bata. Kasi sa CR ako naka-assign, nandun ako lagi sa labas. Mga nagpapabasa-basa ng mga kamay nila. Tanda mo. Dito, yung problema sa pamilya, huwag sa pansinin. Pati love life mo, pinapakialaman ng parents mo. Umpisa kasi sa mga teenager, mga bata. Minsan nakatumpok sila sa akin, ang dami nila. Pag naka-10 tao na ako, tama na, pagod na ako, bukas naman. Siguro mga nahulaan ko, hindi lang nasa 1,000 na rin yata eh. Kasi sa dami ng yearly gumagraduate dito, bukod pa yun sa labas yung mga talagang mga yung iba kasi yung mga professional na naniniwala rin sila sa farm breeding eh. Kasi pagdating sa baraha, parang hindi ako masyadong parang totoo yung nasa guhit ng palad, yung mga naka-inline diyan. Kasi diyan mo makikita kung yung mga pinagdaanan niya sa buhay. Nagugulat ako pag binabasa ko, parang libro yung kamay nila na pati yung yung family nila, yung kung anong klase yung family na. Minsan may mga umiiyak pang mga bata kasi natitrace ko yung life nila. Although hindi ko naman gusto na pakialaman yung buhay nila. Natutuwa sila dahil tama daw yung sinasabi ko. Pag binasa ko yung ng bata, parang may mga nakikita akong figures, mga tungkol sa nila, sa mga family nila, sa love life. Pero although bumili nga ako ng libro sa National, kaya lang parang hindi ako satisfied. Mas gusto ko yung the way na ako yung sa sarili ko. May nakuha man ako doon, konti lang. Kasi nakuha ko lang dyan. Kasi mula dito, may age yan eh. Pag bumasa ka ng palad, papunta rito. Hanggang maximum kasi ng lifespan natin, 75. Pag umabot ka na ng 85, pinakaswerte ka na. Kaya pinakamasarap hulaan yung mga teenager, yung mga, edad mo ka pa lang, 15 o kaya 19. Pag hinulaan mo yung matanda na, wala na, nandito na sila Wala ka nang, although mababasa mo lahat dyan. Kasi pag binasa mo yan dyan, na yan, yung parang na yan, yung pinagdaanan niya na. Ikikwento mo na lang yung buhay niya. Dating sa mga bagay-bagay, lalo na pag nadadaig sa kagandaan niya. Mahilig sa mga barkadang babae. May mga inulaan ako, pati mga teacher, department head, mga nurse. Nagugulat ako, yung mga sinasabi ko, nagiging totoo. Diba, rin job and loan? Wag ka rin. Property mo, dapat may mga dito. Pag may pera ka, parang lumalabas lang. Pero sa pamilya mo. Marami dito nga sa akin kasi wala raw akong karapatan na ng mga guhit ng palad kasi ang nagbibigay daw dyan, Diyos lang daw, di ba? Pero para sa akin kasi pag binabasa ko parang parang natural. Ayaw ko ng maraming paligoy-ligoy pa pag hinulaan mo yung isang tao.
attitude na ano ko yan, di-describe ko dun sa mga nagpapahula. Tapos yung karakter niya, nagugulat siya, bakit alam ko, sumpungin ka, minsan ginaganon ko. Ganito ka gumastos. Minsan nag-aano sila, nagtatanong, karamihan love life tinatanong eh, yung mga estudyante. Dinidescribe ko, ganito yung tsura. Minsan bumabalik sila, nasabi nila, kuya, totoo yung inano mo, sinabi mo sa akin, bumabalik. Eto nga yung tsura na pangasawa ko, Pag nagpaano ka sa Quiapo, parang mahalata mo agad yung mga nanghuhula na niloloko ka, piniperahan ka. Iwasan mo mga gulo. Maraming kasi mataw, hinira rin naman. Iwasan mo. Pag-impact ka, ayaw mo maraming anak sa akin, maaari isa lang ito. Isa, dalawa, tatlo. Okay, number 2 lang namin ay ang pares ang darat. Sa akin, hindi ko naman siya ginawa talagang hanap buhay. Nagugulat na lang ako kasi minsan nagbabayad sila ng 100. Ganun pala ka yung pagbasa ko pa lang. Minsan may nagbabayad ng 300. Minsan depende kasi doon sa customer na yung nag-ano sa akin na ganito, basahan mo nga ako. Minsan nabibigyan ko sila ng warning. About health naman, minsan warningan ko. Kasi nakakikita mo rin sa palad dyan eh. Sabihin ko, warning, sabi ko, huwag ka masyadong matakaw sa mga ganito. Masasarap na pagkain kasi posibleng ganitong age, heart attack ka. At least winarningan na kita. Wala akong magagawa sa'yo kung pipilit mo yung gusto mo. Yun yung ko. Sinabi ko dun sa karamihan na nagpapabasa. Mostly, mas enjoy ako pag tungkol sa palm reading ang binabasa ko eh. Sinubukan ko yung baraha pero hindi ko talaga... mas happy ako pag lalo na pag inuhulaan ko yung binabasahan ko siya. Parang parang natural lang yung pagbasa ko. Tapos minsan enjoy yung... Kasi may nabasa rin akong isang libro na ang kapalaran daw ay kung ano yung nararamdaman mo. Halimbawa, kung feel mo na mayaman ka, magmamaterialize yun. Kung feel mo na talaga na maghihirap ka, yun na padadala sa'yo ng kapalaran. Nire-recommenda lang nila ako. Pero gugulat ako, sabi ko parang nagkakatotoo. Yung ibang mga naman, kahit yung ibang teacher, binabasahan ko ng palad nila. Kasi pag kinikwento ko na yung mga past nila, natitrace ko, karamihan tama yung binabasa ko. Minsan nakakakonsensya rin kasi, pero minula mo, iiyak sa'yo. Kaya ako pinagpapatuloy, parang nabibigyan mo ng yung mga nagdidilim yung isip nila, yung nawawalan na sila ng pag-asa sa buhay. Karamihan naman ng ng mga nagpapahula sa Quiapo o kahit saan lugar kasi may mga problema sila. Alam mo, ang mga manghuhula minsan nagiging sila eh, shock absorber nung mga pinagdadaanan nila sa family nila, di ba? Hindi ko naman sila pinipilit na maniwala eh. Basta ako, sinasabi ko lang kung ano yung nakikita ko. Sabi ko, kung ayaw mo maniwala, di wag. Parang lang ako, parang lang. Halimbawa, kung ikukumpara mo kung nasa langit ka, parang ilaw ka lang. Pag ikaw lang yung nag-aano dun sa, halimbawa, ikaw yung bata. Para alam nung bata kung siya pupunta kasi ikaw ngayon nag-iilaw dun sa bata eh, di ba?
para ang bata maganda yung marating, kailangan may nakailaw sa kanya. Oo. Masaya na rin ako kasi nabibigyan ko sila ng konting advice. Although hindi ko naman masyadong mahirap kasi pag masyado mong sineseryoso yung paggaganyan eh. Ang guhit ng may rin pag maganda nga guhit ng palad mo, pero kung hindi mo naman ginawa, hindi ka naman kumilos. Kasi yun ang importante sa hula. Yung maganda ng guhit mo, tapos plus may action ka, may galaw ka. Kasi pag hindi mo pre-practice yung guhit ng kapalaran mo, magiging para kang tubig na stagnant, hindi ka makaka-flow, di ba? Oh. Kung naniniwala ka sa mga ganyan-ganyan, di i-pursue mo. Kasi karamihan na nagpapaano sa akin, tinatanong kung anong karir. O sinasabi ko, ganito, itong karir na kunin mo. Minsan iba bumabalik na sila, mga successful na. Pero makita ko lang gano'n. Masaya na ako kasi at least nabigyan mo sila ng konting na-enlighten mo yung mind nila, yung mga halimbawa bata na mahirap, tapos binigyan mo ng konting advice, ganito, tiyaga ka lang, may mararating ka. Ayun, sila. Nagugulat naman ako, successful. Okay naman, wala naman akong regret sa sa pagiging ganito ko.